Pumili siya ng television station, magharap kami. Galit na si Mark Namili siya sa Cuneta. dalawa. Nilimas ang kababayan ng bansa ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung pagkagalangan sa dalawang kapulungan. Yung. Ikaw na nga tinuro eh. Kung ako ang chairman, hindi ganun ang aking pasya. Kung kinakailangan isasabi na kita. Ayun, ganun dapat. Anong parliamentary Habang courtesy nagkakasalaksay. pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag... Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Opo. Kaya ko lang dinidiscuss ito, dinidiscuss niya sa media. Pero mas maganda rin ito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Yes. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Baka na. Namili siya sa dalawa. Oo. Kung ayaw niya, he should set the factory, John B. Remulla. Alam mo sinabi niya si Gutesa, fake? Ganun ba? Bakit sila magkukulot ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. So sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Tama nga naman. Doon pa kayong napalitan na isang tao namiki ng notaryo. Gagamitin nila, maitago lang. Ang gusto nilang itago. Ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. Ayun, grabe na to. Talaga namang hinahamon na ni Mark Cuneta ng debate si Ping Lacson. Kasi sobrang sobrang halata yung ginagawa ni Lacson. Ito sa video to makikita natin yung lahat ng pinapaliwanag ni Kong Mark Cuneta. Napakagaling at napakatapang. Grabe. Kita nyo naman, doon pa lang sa dalawang testigo, sino paniniwalaan yung kay Gutesa o doon sa dalawang babae, ni walang pangalan, nakatakip pa yung muka. Samantalang si Gutesa, dinala ni Kong Mark Cuneta with notaryo pa. Samantalang yun, wala kahit nagtatago pa. At isa pa, yung sa testigong yun, yung isang lalaki doon na binalat niya yung sarili niya talaga. Parang sinadya niya. Pinagtanggal, pinilit, talagang disrespect daw. Tapos ngayon, yung mga Ping Lacson, pwede, o diba? Doon pa lang kitang-kita na. So, panoorin pa natin, napakaganda nitong sinasabi ni Kong Mark Cuneta. At tatanong ako, Eto na. sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator P. Si Pinky. Hindi ba ikaw? Ano ba ikaw tinatanong ko? Si Nelson nasagot na sagot. Ano tingin mo ang nararamdaman ko? Nakakabuti. Tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw Magalit. ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. Nakakabastos yun, Sen. O, pagkatapos sasabihin na tayo ang Oo. may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi mo siya, Oo nga, kumbaga lang hindi mo siya sinasansala. Okay. True. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Oo. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oo. Sabi nga ng isang observer eh. Alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinasinta mo pa niya? True. Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala ng Ulit-ulit dalawa sila. para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Yes, ililigtas na naman si Kaya ang Mark bagong may-ari Romualdez. na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. O, akala mo wala tayong kinakover up dito. Sabi ko, Mr. Chair, baka naman na Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Parang makita natin yung kanilang kagandahan. Eh, pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung testigo sila, sila naman ay na gano'n din, Napaka-unfair nausap, talaga. natakpan ang Bias. kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila. Para di Kaya makita. na-alias ang ginamit para kasi pag pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, Ito. pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, baka na. Request din na, Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalog niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Nagtulungan nga po kasi disrespect to sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano yung wala kami kinocover up? Pero yung dalawang babae na cover up ang mukha. Ito isang tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Huwag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Yung ba yung nakakatakot? Nakakulong
naman yung kanilang itinuro eh. Oo nga po. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado na ngayon, nakakatakot ba yun? Na tayo may pakita yung mukha Huli, mo. oh. Nilimas ang kababayan ng bansa ito, Jen. Eto pa. Nelson. Ano, gagamitin mo yun? Pagkagalangan sa dalawang kapulungan. True. Gagamitin mo yun? Ikaw na nga yung tinuro eh. Kung ako ang chairman, hindi ganun ang aking pasya. Oo. Kung kinakailangan isang pinakita, isasabi na kita. Yes. Anong parliamentary courtesy pinag-uusapan? Galing, magaling talaga siya sa Marcoleta. Mas mahalaga ba yung parliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Paano ang susumpa hindi ka nga kilala ng... O kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akala mo sinusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito, dinidiscuss niya Yes. sa video. Pero mas maganda rin ito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Oo. Kung ayaw naman niya, halimbawa, Ito. pumili siya ng television station, magharap kami. Galit na si Namili siya sa Marcoleta dalawa. talaga. Oo. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Si Secretary John Vic Remulla, alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Ganun ba? Bakit sila magkukuglot ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Hindi makalabas si Gutesa, dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Alam din yun. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. So, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Samantala yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Dito ba kayong napalitan na isang tao nagmamiki ng notaryo? Gagamitin nila, maitago lang ang gusto nilang itago. Ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. So, idinuduyan kayo. Sabi nga nila Si eh, Bibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Oh, ayan na nga, patindi ng patindi. Kasi dito sa video to, kita natin na talagang galit na at hinahamon na ng debate ni Senator Marcoleta si Ping Lacson, si Pinky. Grabe, no? Ang daming kumakalat ng mga video niya. No? Kaya, yung nagsasabi, sinabi niya kasi na hindi na siya bading, di ba? Yung bakwakan nila ni Amy. Grabe, namamuro na to si Lacson na to. Pero ito nga, sabi ni Kong Mark, kitang-kita niyo yung mga sinasabi, pakaliwanag, basta't ang magpaliwanag ay itong si Senator Marcoleta. Yung una, yung sabi niya na winalan ka agad ng responsibilidad yung Office of the President. Talagang inaano nila, pinagtatakman talaga nila. Tapos ang pinapalabas pa niya na kung saan daw papunta yung mga ebidensya at mga sinasabi ng testigo, parang doon yun daw yung susundan nila. Samantalang ang dami ng sinabi mga pangalan, tapos hindi pa rin naman nila pinapatawag yung mga taong yun, di ba? Yung mga sinasabi nga dito na mga minimension ng mga pangalan. Tapos ang pinaparap nga ay yung kung sino-sino lang na ba't daw ano nila doon, yung dalawang babae may takip yung mukha. Ay totoo nga naman, tapos kino-compare pa nila kay Gutesa. Nakitang-kita ngayon ng mga tao na si Gutesa talaga, pinag-iinitan lang nila, tapos ginagamit lang nila yung fake na notary. Sino nga ba naman tao na nagkaroon ng kaso na nag-fake ng notary? Parang wala namang gumagawa talaga ng ganun, di ba? Talagang ginagamit nila lahat para mapagtakpan lang yung tinatago nila, sabi ni Kong Marcoleta, o di ba? Tapos ngayon nga, talagang sinasagot niya yung lahat ng mga sinasabi ni Lacson kasi nga nagpa-press con pa to parang kung gusto ro ng bastusan, bastusan, parang gano'n. Di ba? Parang, ikaw nga yung mali kasi nga, di ba yung sinasabi dito na, yung isang may takip din ang mukha, talagang pinilit nyo, sinasabi nyo pa na disrespect sa Senado. Tapos ngayon maglalabas ka ng dalawang testigo na tapos pwede. Di ba sobrang bias? Kitang-kita na kaagad yung mga ganong style nila. Tapos ngayon nga, ang sinasabi ni Kong Marcoleta, parang pag-usapan natin, mag-debate na sila kasi nga, ang dami rin sinasabi ni Lacson na maling-mali naman, pinipilit nilang ipakita na sila itama na maling-mali naman, ay hindi naman po pwede kasi meron tayong katulad dito nila Marcoleta na napakagaling, napakatalino. Ito, talagang pag nagsabi ng ganun, kahit saan, haharapin ka talaga Kasi alam niya, natotoo yung sinasabi niya, katulad ngayon. Si Gutesa, alam din niya yung sinasabi rin ni Kong Mike na hawak niyo si Gutesa kaya hindi makalabas ngayon yung taong yun. Kinigipit niyo talaga. At gusto niyong sabihin na binayaran lang siya ni Kong Mike sa kanito ni Senator Marcoleta para magsalita. Ano naman nga pala ng dalawang yun? Diba?
Kaya grabe to, patindi ng patindi. Ito si Lacson, laglag na to eh. Talagang, tsaka hindi na talaga karapat-dapat ng mga taong to. Patindi na patindi, kita mo kanya-kanyang laban, pero at least, ano pa rin tayo, parang, pasalamat pa rin tayo at may mga taong ganito na patuloy na lumalaban